Huwag kang mag-alala, kuya. Sabi ni nanay matulog ka lang, magiging maayos din pagising mo. Sabi sa TV kapag iniligtas ang buhay, dapat magpakasal sa isa't isa. Papakasalan kita balang araw. Salamat sa pagtulong nyo sa isang estranghero na tulad namin. Sa hinaharap, kung kailangan nyo ng anumang tulong mula sa amin, gagawin namin ang lahat para sa inyo. Ang pagliligtas ng buhay ay biyaya? Aning, ito rin ay para sa iyong kabutihan? Nga pala, pumunta ako sa templo para kumuha ng mga benditadong jade pendants. Sana ay protektahan nito ang dalawa para maging maayos ang lahat. Kumusta Doktor. na po? Doktor, kumusta na po siya? Naging matagumpay ang operasyon. Salamat po, Doktor. Salamat po, Doc. Aning, ito ang jade pendant mula sa nanay ni kuya para sa'yo para protektahan ka nito. Nanay, gagaling na ba si kuya? Siguradong gagaling siya. Iligtas niyo muna ang anak ko. Ayon sa aming reporter, kagabi ng alas 9, sa gitna ng daan ng Hitay ay nagkaroon ng malalang aksidente. 2 matanda ang agad namatay, nawawala ang bata. Dahil sumabog ang sasakyan, hindi inaalis ang posibilidad na ang bata ay natupok ng apoy. Mga rescuer. Si Aning ba iyon? Tatay nanay, siya ba iyon? Aning, napakabait na bata. Paanong nangyari ito? Siguradong hindi patay si Aning. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko siya. Kung hindi lang dahil sa pagpunta sa ospital, hindi sana sila na aksidente. Hindi lang tayo dapat magluksa ngayon. Tama si maliit na kuwe. Kailangan nating mahanap ang bata. At kapag nahanap na natin siya, ituturing natin siyang parang sariling anak. Ligtas na ang bata? Salamat. Ngayon ay iaanunsyo ko. Sa mga intern na ito, ang unang magiging regular, siya ay walang iba kundi si Jiang Ning. Magsumikap kayong lahat sa hinaharap, tapos na ang pulong. Sa wakas ay regular na ako. Sasabihin ko ang magandang balitang ito kay tatay. Bakit ikaw pa?
Pinapasok ako ng magulang at kuya sa kumpanya para mag-intern. Nangako ako sa kanila na ako ang unang magiging regular, pero naunahan pa ako ng isang probinsyanang tulad mo. Song Aning. Nasaan ka ba talaga? Pasok. Presidente, may masamang balita. Magsalita ka. May nangyaring masama sa Binibini. Napakapabaya talaga ni Ningning, nakalimutan ang tanghalian niya. Chen Aning, anong karapatan mong manakit? Dahil masama ang loob ko at dahil naiinis ako sa iyo. Kasalanan ito ni Jiang Ning? Naungusan niya si Chen Aning. Nabalitaan ko na si Chen Aning ay kapatid ng ating Presidente Chen. Lagot na si Jiang Ning ngayon. Ningning, anong nangyari? Sinong gumawa nito? Sino ba ito? Ang baho naman, ano bang isinesenyas nito? Parang tinatanong niya kung sino ang nanakit kay Jiang Ning. Ako ang gumawa. May gusto ka bang sabihin ikaw na pipi? Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Ayos lang ako. Ang anak ko ay nandito para magtrabaho, hindi para apihin niyo lang. Kakausapin ko ang inyong pinuno. Sabi niya, si Jiang Ning ay nandito para magtrabaho, hindi para apihin natin, at gusto niyang makausap ang pinuno. Ngayon inaapi ko siya. Anong magagawa mo? Subukan mong saktan ako? Ikaw na pilay at pipi na. Mabahong pulubi. Maglalakas loob kang saktan ako? Baka gusto mong pati ikaw ay saktan ko rin. Chen Aning, huwag kang sumobra. Sinong naglalakas loob na apihin ang kapatid ko? Kuya? Ayos ka lang ba? Kuya, kung dumating ka ng mas huli, baka nasaktan na ako. Anong nangyari? Si Jiang Ning ay sa kumpanya bilang bagong regular na intern. Baka may kaunting hindi pagkakaunawaan kay Binibining Chen. Kuya, siya ang unang bumangga sa akin. Tinapunan pa niya ako ng pagkain, kaya ang baho ko na. Kung hindi lang dahil sa kanya na nakaabala sa trabaho ko, ang unang magiging regular ay ako dapat, kuya. Malinaw ang utos ng kumpanya na dapat maayos ang pananamit at maging malinis sa katawan. Hindi mo ba alam iyon? Sa totoo lang, ang presidente, naintindihan ko. Jiang Ning, tanggal ka na sa kumpanya. Hindi pwede. Nagtapos ang anak ko sa Universidad ng Peking ang kumpanya na ito. Ang pangarap niya, lalo na't siya ang unang nanakit. Jiang Ning, pakiusapan mo na ang iyong ama. Oo nga, Jiang Ning. Sino ka ba sa akala mo para ikumpara ang sarili? Sa anak ng presidente? Sa pamilya nila ang kumpanya, ang magtanggal ng kahit sino ay isang salita lang niya. Tama na, Ama. Huwag ka nang magsalita. Chen Aning, aalis ako, pero kailangan mong humingi ng tawad sa pananakit mo ngayon, kundi ay tatawag ako ng pulis. Kuya, tingnan mo siya. Madali lang ang humingi ng tawad. Pero sigurado ka bang kaya mo itong tanggapin? Sa isang salita ko lang, kahit mamalimos pa kayo sa lungsod ng Rong, walang magbibigay sa inyo. Ang babaeng ito, ang pakiramdam na binibigay niya sa akin. Bakit parang napakapamilyar? Patawad. Hayaan mo na, kuya. Sa 2 taong ito, ano pa ang dapat nating pag-usapan? Gusto mong humingi ako ng tawad? Sige, papakita ko sa'yo ng maigi kung paano ako humihingi ng tawad. Pipeng Tito, hindi ba gusto mong manatili ang anak mo dito sa kumpanya? Ha ha ha. O sige, tinakot mo ako. Ang gusto ko lang naman ay lumuhod ka at yumuko para humingi ng tawad. Kung magagawa mo iyan, pag-iisipan kong hayaan ang anak mo na manatili sa kumpanya. Hindi. Ama, huwag kang luluhod. Hindi hahayaan ni Ama na masayang lang ang mga taon ng paghihirap mo. Bilisan mo na. Ano pang inaarte niyo riyan na parang napakamapagmahal na mag-ama?
Ama. Ama. Tumayo ka. Tama na, sapat na ang gulo. Ama, bakit mo ito ginawa? Hindi naman tayo ang nagkamali? Patawad. Ipinahiya ka ni tatay. Hindi po. Hindi po. Ikaw ang pinakamabuting tatay sa mundo? Ama, magtatagumpay po ako para mabigyan ka ng magandang buhay? Aning, nabalitaan ko na ngayong araw ay nanggulo ka na naman sa kumpanya? Ina, sino ang nagsumbong? Yung 2 hampas lupa naman ang may kasalanan. Bakit ganyan ka magsalita? Nasa kumpanya ang kuya mo kanina para lang protektahan ang dangal mo. Hindi ko ba alam ang ugali mo? Nagsiselos ka lang yata dahil na-promote agad ang babaeng iyon. Magseselos ako sa kanya. Sa pulubing iyon. Ama, bakit mo kinakampihan ng ibang tao? Ayoko na kumain. Para maalala si Song Aning noon, sumunod kami ng ama mo sa iyo, nag-ampun tayo sa ampunan, at pinangalanan siyang Aning. Ang pagmamahal mo para kay Song Aning ay ibinuhos mo lahat sa kanya, kaya naman ngayon, naging ganyan ang ugali niya ngayong araw. Mali ang ginawa ni Aning. Sa pagkakataong ito, dapat siyang humingi ng tawad. Paano kung si Song Aning sa labas ay apihin din ng iba? Gusto mo bang maging kasabwat? Naintindihan ko. Ipapagawa ko kay Aning na ang babae at ang kanyang ama ay papuntahin dito para humingi ng paumanhin. Ako hihingi ng tawad sa kanya. Pwede kang tumanggi, pero puputulin ko ang lahat ng sustento mo. Sige, payag ako. Jiangning, humanda ka na. Mamaya magsalita ka ng maayos sa loob. Huwag kang magagalit. Alam ko na, Ama. Uminom tayong lahat hanggang mabusog. Magsaya tayo ngayon. Tama. Itaas ang mga baso. Isang tagay para kay Aning. Aning, bakit sila nandito? At ganyan ang suot? Hi. Akala ng aking mga magulang, sumobra ako noong huli. Pinapunta nila sila rito. Para humingi ng paumanhin. Sina Direktor Chen at Ginang Chen ay masyadong mabait. Kaya nalinlang ng 2 pulubi ang kanilang mga mata. Hindi sila karapat-dapat na tanggapin ang iyong tawad. Siyempre, hindi sila karapat-dapat. Ito ay munting regalo mula sa amin. Sabi niya, ito raw ay munting regalo niya. Dahil hindi pala pwede. Aalis na lang muna kami. Hinto. Pinaalis ko na ba kayo? Nandito na rin lang kayo. Hubad na at makisaya sa amin. Hubad na, hubad na. Hubad na, hubad na, hubad na, hubad na. Chen Aning, wala kang katapatan. Humingi ka ng tawad. Gusto mo lang kaming insultuhin? Alis na. Uy, ganda ng katawan. May ipagmamalaki ka pala. Ang daming magaganda. Hindi pa ba sapat? Siyempre nandito ako para humingi ng tawad. May inihanda pa ako para sa iyo na sorpresa. Mga kaibigan, gusto niyo bang makakita ng bago? Oo. Sa tingin niyo ba ang pilay na ito ay marunong lumangoy kapag naka-swimsuit? Ha 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 ha. Chen Aning, tama na yan. Tingnan mo kung nasaan ka. Wala kang karapatang magwala rito. Mga tao, hubaran niyo ang pilay na ito. Ngayon din.
Bitawan niyo ako. Ama. Ama? Hubaran siya. Tigil. Tigil, Ama. Tumigil kayo. Tumigil na kayo? Ama, tumigil kayo. Bilisan niyo at tumigil na. Tumigil kayo. Dahil handa na ang lahat, magpalit na kayo ng swimsuit. Isuot mo na ito. Huwag mong isuot. Ayaw mo bang isuot? Kung ganoon ay ipapahubad ko ang damit ng anak mo at siya ang magsusuot nito. Susuot ko? Susuot ko? Huwag niyo lang pahirapan ang anak ko. Sabi niya magsusuot siya. At huwag na raw nating pahirapan si Jiang Ning. Ama, huwag mong isuot. Talagang prom di, hindi man lang marunong mag-swimsuit. Ha ha ha. Jiangning, tulungan mo na ang iyong tatay. Chen Aning, makakarma ka rin. Karma? Tingin ko ang karma mo ay mas mabilis na darating. Dahil nakasuot na kayo, oras na para lumangoy. Chen Aning, patawad. Patawad. Lahat ay kasalanan ko. Ang tatay ko ay hindi marunong lumangoy. Maari siyang mamatay. Patawad. Itulak niyo siya. Patawad. Patawad. Ang tatay ko hindi siya marunong lumangoy. Maari siyang mamatay. Patawad. Ngayon mo lang alam humingi ng tawad? Huli na ang lahat. Itulak niyo siya. Hindi ako marunong lumangoy. Sabi niya, hindi raw siya marunong lumangoy. Oh, sayang naman. Hindi marunong lumangoy? Pilay na tito. Dapat mong malaman. Mga katrabaho kami ni Jiang Ning. Kung hindi mo kami bibigyan ng respeto, ang buhay ni Jiang Ning sa kumpanya ay magiging mahirap na. Ha ha ha. Talon. Talon na dali. Talon. 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 Talon na dali. Talon. Bilis. Talon na. Talon. 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 Huwag. Huwag po, Ama. Kahit gaano pa kagaling si Jiang Ning, binangga niya si Binibining Chen. Ito ang kahihinatnan niya. Wala naman sanang masamang mangyari. Isang hamak na buhay lang. Kahit mamatay pa siya, kayang bayaran ng pamilyang Chen. Haha. Ama. Ama. Hamak na pilay. Ayos ka lang ba? Ama. Ayos lang si tatay. Jiangning, ito ang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Gusto mo pa akong saktan? Mukhang bitin ka pa sa langoy. Mga tao, hubaran niyo si Jiangning. Itapon siya sa pool. Tigil! Tigil! Chen Aning, sumusobra ka na. Ano? Naglakas loob si Jiang Ning na saktan si Presidente Chen? Jiangning, naghahanap ka ng kamatayan. Mamatay. Kayong mga tao, hindi ba gusto nyo lang akong patayin? Kayong mga mapagkunwaring mga gago. Ikaw. Patawad. Patawad. Aning. Aning.
Kuya, hindi ko hahayaang saktan ka lang nila. Walang hiyang babae. Ang lakas ng loob mong saktan ang kuya ko. Hawakan niyo siya. Bitawan mo ako. Bitaw. Hindi ko sinasadya. Tigil. Tigil. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Tita, Ayos na ang lahat. Huwag kang matakot. Hindi, Ina. Bakit mo pinapansin ang dalawang basurang yan? Sinaktan nila si kuya. Ama, pati ba naman ikaw para sa 2 taong hindi naman mahalaga ay sasaktan ako? Manahimik ka. Sobra na ang ginawa mo. Ama, ginawa lang iyon ni Aning para sa akin. Manahimik ka rin. Ang palagi mong pagtatanggol kay Aning ay makakasama lang sa kanya. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Tawagin na ang doktor ng pamilya, hanapan siya ng magbibihis, at gamutin ang kanyang mga sugat. salamat. Salamat po, tita. Iha, nakita na ba kita dati? Miss, nakita na ba kita dati? Miss, bilis. Walang hiya, nagpapaawa ka lang para kaawaan. Ama. Ama. Nasaan ka? Ama. 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 Ina. Anong ginagawa mo? Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Sabi sa TV kapag iniligtas ang buhay, dapat magpakasal sa isa't isa. Pakakasalan kita balang araw. Anong ginagawa mo rito? Balak mo bang magnakaw sa ng mga gamit namin? Sa bagay, ang ama mo ay isang pulubi, pumupulot lang siya ng mga basura. At ngayong nakapasok ka na sa amin, nakakita ka ng maraming mamahaling gamit, gusto mong magnakaw para guminhawa ang buhay mo. Hindi ko ginawa iyon. Kailan pa umamin ang isang magnanakaw na siya ay isang magnanakaw? Ako. Alam mo ba ang ibig sabihin ng paggalang sa sarili? Hindi ba itinuro ng iyong magulang na huwag pumasok sa kwarto ng iba ng basta-basta? Lumabas ka. Baka naman may gusto ka sa aking kuya.
Huwag mong isiping dahil tinulungan ka ng aking magulang noon ay may pag-asa ka na. Naawa lang sila sa iyo, ang isang babaeng tulad mo na nasa laylayan ng lipunan. Paano ka magugustuhan ng aking kuya? Huwag ka nang mangarap. Amo, may balita na tungkol sa taong hinahanap nyo. Lumabas muna kayo. Kuya, ang tinutukoy mo ba ay ang ate na ang nagligtas sa iyo noon? Kung talagang nahanap ni kuya ang babaeng iyon, ang posisyon ko sa bahay ay manganganib din. Hindi ko hahayaang lumitaw ang taong iyon. Ilabas muna siya. Bakit hindi ka pa aalis? Magsalita ka na. Ayon sa maliit na klinika, malapit sa aksidente, may iniligtas ngang batang babae noon na dinala doon ng pilay na namumulot ng basura. Ipinakita mo ba ang larawan? Opo. Sabi ng doktor, may 70% na siya si Binibining Song. Alam kong hindi patay si Aning. Layas na, ambisyosa ka masyado. Binibini, habang hindi pagising, si Binibining Jiang kanina, inilagay ko na ang pinapagawa nyo sa gamit niya. Magaling, bibigyan kita ng bonus. Kung isa kang magnanakaw, tingnan natin kung ang mga magulang ay papanig pa rin sa iyo. Hinto. Huminto ka. Humakbang ka pa ng isa, pakakawalan ko ang aso sa iyo. Babaeng hamak, magnanakaw ng gamit ko. Ano ang gagawin nyo? Anong ikinukumpas mo diyan? Nawawala ang aking kuwintas na Van Cleef Arpels. May nakakitang kinuha niya. Ilabas mo na iyan, kung hindi. Chen Aning, anong karapatan mong siraan ako? Dalhin dito ang saksi. Nakita ko mismo si Binibining Jiang na inilagay ang alahas sa loob ng kanyang bulsa. Narinig mo ba iyon? Ilabas mo na iyan, bilis. Hindi ganoong tao si Binibining Jiang. Payaunin mo na sila. Ina, mapanlin lang ang anyo ng tao. Tingnan mo ang mga dukhang ito. Marami silang mga pakana. At saka, ang kuwintas na iyon ay galing kay kuya. Regalo niya noong una kaming nagkita. Napakahalaga niyon sa akin. Aning? Nasaan ka na ba talaga? Marami akong inihanda para sa iyo na mga regalo sa kaarawan mo. Wow, kuya. Ang ganda naman ng kuwintas na ito. Hindi ko na rin naman maibibigay. Sa iyo na lang ito. Talaga ba? Ilabas mo ang mga gamit. Ilabas mo ang gamit. Hindi ko kinuha. Hindi ganoong tao ang anak ko. Kapkapin. Napakakatawa-tawa mo, Jiang Ning. Umaasa ka pa rin sa mga taong ay hindi dapat asahan. Nagbabago ang mga tao. Bitawan niyo siya, huwag ang anak ko. Tigil. Ama. Ina, hindi ko talaga sila pinagbibintangan. Ilabas mo na ang gamit ngayon at hahayaan kitang umalis ng ligtas. Pero kapag nahanap namin ito, hindi na ito magiging madali. Sige. Ibibigay ko na. Ano ito? Nahanap ko na. Ito nga iyon. Sabi mo hindi mo kinuha? Ang basura ay basura talaga. Ina, ano sa tingin mo? Hindi kailangan ng Chen ang mga empleyadong masama ang asal. Sisante ka na. Hindi iyon kinuha ng anak ko. Napakahusay niya. Gagawa ka pa ba ng dahilan? Pakiusap, huwag mong sisantehin ang anak ko. Ito ang bunga ng maraming taon ng kanyang pagsisikap. Pareho lang kayong masama. Sa tingin ko ang pagnanakaw ng anak mo ay itinuro mo sa kanya, di ba? Kuya, dapat nang sisantehin si Jiang Ning. Ama? Tumawag na lang tayo ng pulis?
Kung kinuha ko man ang kuwintas na ito, magkakaroon ito ng mga fingerprint ko. Tawagan ang pulis. Pag-isipan mong mabuti sa ganito kamahal na bagay. Siguradong makukulong ka. Hindi ba ito ang gusto ninyong makita? Malinis ang konsensya ko, kaya ang pagtawag sa pulis ang magpapatunay na wala akong sala? Pilay, pagsabihan mo na ang anak mo. Naghahanap lang siya ng gulo. Nagtitiwala ako sa anak ko, hindi siya magnanakaw, tawagan na ang mga pulis. Gawin natin ang gusto ni Binibining Jiang. Ina, hayaan na lang, tingnan mo sila, nababaliw na sa hirap, maging mapagbigay tayo. Dahil kung malaman ng iba, mapapahiya ang mga Chen, para sa reputasyon ng ang mga Chen, ay hindi rin ito mabuti. Hindi ko na ito palalakihin pa. Chen, Kue, ano sa tingin mo? Ina, hayaan na lang natin. Pwedeng manatili si Ji Yangning para magtrabaho sa kumpanya. Alam ko namang si Kuya ay sasang-ayon sa akin. Talaga namang kinakampihan ang pamilya kaysa sa tama? Bakit? Naiinggit ka ba? Umalis na kayo rito. Pamilya kayo ng mga basurang mahirap. Layas. Ayon sa isang klinika, malapit sa pinangyarihan, may ginamot silang isang batang babae noon na dinala ng isang pilay na lalaking namumulot ng basura. Hindi ito maaaring nagkataon lang. Kayong lahat, binigo niyo ako ng husto. Ina. Kuya, Bigyan mo sila ng kaunting bayad pinsala. Hoy, Pilay, huminto ka. ihiya niyo sila ng husto. Hindi sila pwedeng kumuha ng ganito kalaking pera ng libre. Ito ang perang ibinigay ng aming senyorito para pag alis nyo ay huwag kayong magsalita kung sisirain nyo ang dangal ng aming binibini, mapapahamak kayo ng husto. Para iligtas siya noon, ako na lang ang natira sa pamilya ko. Makakarma rin siya. Nakakapagtaka? Paano kanila nagawang ihiya ng ganito? Ama, ayos lang po. Anak, patawarin mo ako, hindi kita maprotektahan. Hindi po, Ama. Wala kayong kasalanan. Sila ang walang puso, hindi sila tao. Ama? Ama? Anong nangyayari? Ama? Ama? Oo, si maliit na aning ito, siguradong si maliit na aning ito? Noong panahong iyon, ako mismo ang nag-abot ng jade pendant na ito sa mga kamay ni Antong. Napakabuti. Hindi ko akalain na pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay natupad na ang hiling ko. Hindi ko akalain na ang masamang babaeng si Song Aning ay buhay pa pala. Mawawala ba ang lahat ng yaman ko sa buhay na ito? Dahil sa kanya? Posible bang pareho lang ang disenyo nito? Hinding-hindi maaari. Sabi ng master noon, iisa lang ang pares na ito sa mundo. Ang mga dumalo sa pagtitipon ngayon ay lahat mula sa kumpanya. Siguradong nasa kumpanya si Maliit na Aning. Ina, sa wakas ay mahahanap ko na si Maliit na Aning. Sa dami ng tao, mukhang mahirap siyang hanapin. Sa tingin ko, may napupusuan na ako. Kung sakaling magkamali tayo, magiging magulo ito. Mas mabuting mag-ingat muna tayo. Kung ganoon ay magpa-blood test tayo. Pareho kami ng blood type ni Maliit na Aning. Parehong bihirang RH negative blood. Sumama ka sa akin sa labas sandali. Doktor? Kumusta na po ang ama ko? Ang pasyente ay matagal ng kulang sa nutrisyon at ang kanyang mga organo ay nagsisimula ng humina. Doktor, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang aking tatay. Ano ba itong ginagawa mo? Kailangan mong maghanda. Ang sakit na ito, ang mga susunod na bayarin, ay talagang napakalaking halaga. Kahit magkano pa iyan, itutuloy namin ang gamutan.
Nakikiusap ako. Pakiusap kailangang iligtas mo ang aking tatay? Noong araw, nakiusap ang ama mo na gamutin kita. Ngayon, ikaw naman ang nakikiusap para sa kanya. Ito ay kanyang swerte. Tatawagan ko na sila ngayon sa malaking ospital para sa susunod na gamutan. Ama, ililigtas kita anuman ang mangyari? Paunawa, sa lahat ng empleyado ng kumpanya, may check-up bukas ng umaga, bawal kumain, kailangan ng dugo. Nabalitaan mo ba? May sakit ang pilay na ama ni Jiang Ning. Malubha na ang lagay niya. Buti nga sa kanya. Tama iyan. Ang sinumang kumalaban sa inyo ay siguradong mapapahamak. Tara, puntahan natin si Jiang Ning para makiramay. Jiang Ning, balita ako may sakit ang ama mo. Kailangan mo ba ng pera? Kung gusto mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Maraming pera ang pamilyang Chen namin. Marumi ang sapatos ko. Ganito na lang. Bibigyan kita ng $1,000 sa bawat isa. Kapag nalinisan mo ng maigi ang pares na ito, bibigyan kita ng $2,000. Ano sa tingin mo? Doktor, nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang tatay ko. Kailangan mong maghanda. Ang sakit na ito, ang mga susunod na bayarin sa ospital ay talagang napakalaking halaga. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Maraming kasamahan ang nakakakita. Siyempre tutupad ako sa usapan. Siyempre naman, si Aning ay ang senyorita ng pamilyang Chen. Hindi niya papansinin ang ganitong kaliit na pera. Ay nako, tingnan niyo ang lahat. Si Jiang Ning para lang kumita ng pera ay kusa ng naglilinis ng sapatos ni Aning. Talagang kahit anong pera ay papatulan niya? Ang tatay nitong si Jiang Ning ay isang basurero lang. Kung kikita siya sa paglilinis ng sapatos, siyempre papayag siya. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Dapat lang sa kanya. Hindi ko rin inasahan gagawin ang lahat para sa pera. Pera? Wala ka talagang kahihiyan. Gagawin mo ang lahat para sa pera. Nangako ka sa akin kanina. Ang pera? Walang kwenta. Bakit ba siya ganyan? Wala siyang pride sa kaunting pera. Ganun ba siya kabaon sa hirap? Tingnan mo ang itsura niya, pinulot niya talaga. Gusto mo pa bang kumita? May magandang pagkakataon ako rito. Pumunta ka sa restaurang Emperador mamaya. Tumabi ka nga. Paano kung siya talaga si maliit na Aning? Mapapatawad kaya niya ako? Ano ang sinabi mo? Kuya, humihingi lang ako ng tawad para sa nangyari kahapon. Pero hindi niya tinanggap. Halika na, isang tagay para kay Binibining Chen. Binibining Chen, tunay na anak ng pamilyang Chen. Huwag kang mag-alala. Basta't ang taong dinala mo ay magustuhan ko. Sisiguraduhin ko makikipagtulungan sa Chen. Huwag kayong mag-alala, Presidente Liu. Si Jiang Ning ang sa aming kumpanya ay ang pinakamagandang dilag. Jiang Ning, narito ka na pala. Nasisiyahan ba kayo, Presidente Liu? Siyempre. Bakit hindi ka pa lumapit? Samahan mo si Presidente Liu. $100,000. Kung aalis ka ngayon, ang iyong ama ay mamamatay na lang sa ospital.
$100,000. Ang galing mong uminom. $200,000. Alagaan mo siyang mabuti. Huwag kang magalala. Tara na, mahal ko. Si Jiangning ba iyon? Ay kuya, napakarami kong nainom. Ang sakit ng ulo ko. Pera. Ibigay mo sa akin ang pera. Huwag kang magalala, sumama ka sa akin. Tinitiyak kong magiging marangya ang buhay mo. Napakaganda mo talagang bata ka. Heto na ako. Bumalik ka rito. Ngayong araw, walang sino mang makapagliligtas sa iyo. Bitawan mo ako, tatawag ako ng pulis. Pulis? Magsumbong ka pagkatapos nating magsaya. Bitawan mo ako. Huwag ka na magkunwari, babaeng ito. Ngayon, kailangang makuha kita. Sino ka? Kuya Chen Kue, salamat sa iyo. Paano mo nagawang magpakababa ng ganyan? Para lang sa pera. Ginagawa mo ang ganitong bagay. Oh, anong karapatan mong manakit? Kusa, siya ang mismong tumakso sa akin. Hindi ko ginawa iyon. Sinabi na sa akin ni Aning, ang lahat ng nangyari. Ang sakit ng ulo ko. Dadalhin kita sa ospital mamaya. Titingnan ko muna si Jiangning. Hoy kuya, ginusto iyon ni Jiangning. Totoo ang sinasabi ko. Ginawa niya iyon para sa kanyang ama, para makalikom ng pambayad sa gamot. Sa simula pa lang ay panig ka na kay Chen Aning, pero paano kung sabihin kong siya ang nagplano para idiin ako? Jiangning, para lang makaganti sa akin. Talagang kahit anong kasinungalingan ay kaya mong imbento. Kuya, magiging malusog ka na sa hinaharap. Mula ngayon, tayo na ang magiging pinakamatalik na magkaibigan. Hello, Presidente Chen. Lumabas na ang resulta ng blood test. Sino yon? Ang empleyadong may RH negative na dugo ay si Jiangning. Maliit na Aning. Napakadaling humingi ng paumanhin. Pero sigurado ka bang kaya mo itong tanggapin? Sa isang salita ko lang, kahit mamalimos pa kayo sa lungsod ng Rong, walang magbibigay sa inyo. Hindi kailangan ng Chen ang tulad mong empleyadong masama ang ugali. Sisisantehin na kita. Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba itong nagawa ko? Si Jiangning ang taong matagal nang hinahanap ni kuya. Hindi maaari. Chen Aning, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Iyong klase ng gamot na iyon. Tumawag ng doktor. Huli na ang lahat. Kung hindi tayo magmamadali, maaari itong magresulta sa brain death. Layas! Maliit na Aning, patawarin mo ako. Kahit ano ay gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Ang presko naman. Hamak lang ang buhay niya. Paano siya naging tagapagligtas? Ni kuya? Siguradong nagkakamali lang.
Nasaan si maliit na aning? Nasaan ang kuya mo? Nasa loob ng kwarto. Magulang, pigilan niyo si kuya. Kapag natulog siya at si Jiangning, hindi ba tapos na tayo? Ang pamilyang Chen ay dapat humanap ng kapantay na kapareha sa kasunduan. Tumahimik ka. Ang pamilyang Chen ay hindi walang utang na loob hanggat gusto niyang magpakasal. Ang pamilyang Chen ay ituturing siyang manugang na babae. Ina, Paano ako nagkaroon ng ganito? Napakasamang anak. Tumawag na si Presidente Liu sa iyong ama kanina lang. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? ina, nagalit lang ako sandali. Galit. Dahil lang sa galit mo, ay sisirain mo na ang kaligayahan niya habang buhay? Maraming taon nang naghihirap si maliit na aning? Paano nating haharapin sina Antong at Ginoong Song sa langit? Bakit hindi ko siya nahanap ng mas maaga? Bakit ko hinayaang mapahiya siya? Hindi ko ito binigyang halaga. May pagkakataon pa para bumawi. Simula sa araw na ito, bawal kang lumabas ng 7 araw. Umuwi ka at magmuni-muni. Nagagawa niyo ito dahil sa babaeng iyon na itrato ako ng ganito. Maliit na aning, mapapatawad mo ba ako? Kumusta na? Kumusta na? Ayos na. Tingnan mo ang ginawa mo. Ina, nagkamali ako. Dapat akong patawarin ni maliit na aning. Kaya naman, gusto kong bisitahin ang kanyang tatay-tatayan. Sige. Dapat maghanda ng mamahaling regalo. Sige, lumakad ka na. Matandang Jiang, napakaswerte mo talaga. Balita ko graduate sa Universidad ng Peking ang anak mo at ngayon ay pumasok na sa grupong Chen para magtrabaho. Iyon ang pinakamagandang kumpanya sa ating lungsod ng Rong. Nagsisikap talaga ang anak ko. Hindi ba't narinig ko na masama ang pakiramdam mo? Magpahinga ka ng mabuti sa susunod. Hindi maaari. Kailangan kong mag-ipon para sa dote ng anak ko. Sa itsura nito, hindi kaya sila ay nandito para manggulo? Imposible naman. Isang basurero lang si matandang Jiang. Paano siya makakaatraso sa mga makapangyarihan? Tara na, umiwas na muna tayo rito. Presidente Chen, patawad po. May nagawa bang gulo? Siningning na naman? Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Uy, tingin ko si matandang Jiang parang humihingi ng tawad. Siguro ang anak ni matandang Jiang ay may nagawang mali sa kung sino. Sabi ko na nga ba, sa pugad ng manok, paano lilipad ang gintong phoenix? Ang isang pilay at pipi na nagpalaki ng anak, gaano ba kagaling iyon? Ang anak ni matandang Jiang ay graduate ng Universidad ng Peking. Balitang marunong ng 6 na wika. Ang anak mo ay bokasyonal lang. Tingin ko ay naiinggit ka lang. Pwe, 6 na wika, narinig mo na ba? Ano naman kung bokasyonal ang anak ko? Ngayon ay clerk sa kumpanya. Isang buwan ay $5,000 or $6,000 at stable ang sahod niya. Tingnan mo naman ang pilay na yan. Nagpapakapagod sa trabaho. Pero wala namang magandang buhay. Che, panoorin mo lang. Malas ang aabutin niya at ng anak niya. Tito, pasensya na po. Marami akong nagawang mali noon. Nandito ako para humingi ng tawad. Gusto ko sanang malaman kung paano si Ningning nabuhay nitong mga taon. Ano? Anong nangyayari dito? Salamat po sa pag-aalaga kay Ningning ng maraming taon. Pag-usapan natin ito sa bahay. Baka naman nahanap na ni matandang Jiang ang mga kamag-anak ng kanyang anak. Mukhang mayaman at makapangyarihan sila. Baka ang ibang tao ay walang swerteng tamasahin ito. Hindi ako naniniwalang. Ganito sila kaswerte.
Kunin mo ang mga regalo rito. Opo. Mabait na bata si Ningning, bata pa lang. Siya ang gumawa ng lahat ng ito at ginamit ito ng maraming taon. Cheng Yuan, lumabas ka na. May magandang balita. Nasaan ang mga tao? May nagkakagusto na kay Jiangning nyo. Oh, may mga bisita pala rito. Katrabaho ito ni Ningning. Bilisan mo at tawagin siya. Gusto ko siyang makita. Hoy Cheng Yuan, nasaan si Jiangning? Wala siya rito. Nandito ako para may sabihin. Nagustuhan ni Senyorito Duan si Jiangning. Gusto niya itong pakasalan. Magbibigay siya ng $200,000. Napakalaking pera niyan. Hindi mo kikitain yan habang buhay. Tama, pangalawang kapatid. Nagmamakaawa ang iyong Jiangning sa ananabas sa pala na. Napahiramin namin kayo para sa gamot mo. Kung hindi nyo ito mababayaran, hihintayin nyo na lang ang kamatayan. Kung hindi lang dahil sa pagiging magkamag-anak, hindi kami pupunta rito sa mabaho at maduming lugar na ito. Umalis na kayo ngayon din. Hindi kayo welcome dito. Hindi magpapakasal si Ningning sa inyo. Hayop ka. Senyorito Duan, kumalma ka lang. Pangalawa, papayag ka ba o hindi? Isa kang pilay, mahirap siyang palakihin, siguradong susunod siya sa iyo. Hindi magpapakasal ang anak ko, humanap na lang kayo ng iba. Pakiusap, lumabas na kayo. Matandang pilay, huwag mo akong subukan. Kung ayaw mong masaktan. Subukan mo lang. Anong nangyayari rito? Ano bang ingay iyon? Iyong pilay na si Jiang, ang kuya at ate niya, gustong ipakasal si Jiangning kay Duan Jising. Paano mangyayari iyon? Graduate si Jiangning sa sikat na kolehiyo. Itong si Duan Jising ay elementary lang. Masyadong matanda na siya. Isang hamog lang siya. Balitang may relasyon siya sa biyuda, sa kabilang bahay. Hindi ba parang itinulak si Jiangning sa nagbabagang apoy nito? Oo nga. Ano naman ngayon? Nagbigay naman sila ng $200,000 na dote. Hay nako, tingin ko hindi papayag si matandang Jiang. Mukhang wala na siyang magagawa. Maglakas loob ka? Sino ka sa akala mo? Bakit ka nakikialam sa akin? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na rito agad. Tama iyan. Isa ka lang namang katrabaho. Nakikialam ka pa sa pamilya nila. Dapat lang sa iyo na si Senyorito Duan ang magturo sa iyo ng leksyon para matuto ka. Si Ningning ay aking pakasalan. May karapatan na ba akong makialam? Ipapaliwanag ni Tito sa iyo mamaya. Ay okay ka lang ba, Senyorito Duan? Lumayas ka! May lalaki na si Jiangning. Tapos ipapakilala niyo pa sa akin? Gusto niyo ba akong sumalo ng tira? Hindi ko po alam, Senyorito Duan. Oo nga, Senyorito Duan. Hindi ko rin alam kung ang kasamahang ito ay kung saan ba nanggaling. Hindi pa tayo tapos. Dahil si Jiangning ay iyong pakasalan, gagawin ko ito sa harap mo mismo. Lalaruin ko siya. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Sugod. Bitawan mo siya. Kinalaban mo si Senyorito Duan? Kilala mo ba kung sino ang ama niya? Siya ang hepe ng guwardiya ng grupong Chen. Dito sa ating lungsod ng Rong, isa siyang sikat na tao. Ang kalabanin siya. Gusto mo na bang mamatay? Isang hepe ng guwardiya lang ay wala lang sa paningin ko. Ang yabang mo naman. Alam mo ba kung ang grupong Chen ay anong klaseng kumpanya? Iyan ang pinakamalaking grupo sa lungsod ng Rong. Bitawan mo na. Baka may mamatay pa rito. Humanda ka sa akin. Tapos na kayo. Tingin ko ay basura lang ang buhay mo. Noon ay pinilit mo pang mag-ampon ng isang pabigat na bata. Ngayon ang hawak mo ng $200,000 ay nawala pa. Sa tingin ko sa'yo, dito sa lugar na ito, mabulok ka na lang habang buhay. Simula sa araw na ito, putol na ang ugnayan nating dalawa. Kung sinong madikit sa mahirap na kamag-anak ay tiyak na mamalasin. Narito na ang mga regalo. Regalo ng pamilyang Chen sa tatay-tatayan ni Binibini Song Aning kay Ginoong Jiang Cheng Yuan, ang isang ari-arian sa tangway ng luho, bilang pasasalamat sa maraming taon ng pag-aalaga. Ano, ari-arian sa luho. Iyan ay
Isang mansyong nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Regalo ng pamilyang Chen sa tatay-tatayan ni Binibini Song Aning kay Ginoong Jiang Chengyuan. Ang isang Rolls-Royce, isang Mercedes-Benz na van, isang BMW na sports car, at ang bawat isa ay may kasama ring driver. Ayoko niyan. Tito, nararapat lang ito sa inyo. Regalo ng pamilyang Chen kay Ginoong Jiang Chengyuan. Ang 10 milyong dolyar na cash, maraming ginto, ilang mga alahas, at isang unlimited na black card. Tama na, sapat na iyan. Tito, iniligtas ni Jiang Ning ang buhay ko. Hinahanap ko siya sa loob ng maraming taon. Kayo ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Mula ngayon, kayo na ang aking ama. Ang katrabahong ito ni Jiang Ning, sino ba talaga siya? Matandang lumpo? Hayop ka? Mamatay ka na! Matandang lumpo, hayop ka, mamatay ka na! Sinong nangahas na apihin ang anak ko? Magiging maganda ang palabas na ito. Ano naman kung mayaman? Hindi uubra ang pera sa may kapangyarihan. Kapitan Duan, ang grupong Chen ang may gawa nito. Matagal na silang empleyado doon. Walang nangangahas na lumaban. Senyorito Duan, nandito kami sa panig mo. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa kanya. Tama po eh. Isang hangal na walang mata. Mabuti at alam mo. Lumabas ka na riyan ngayon din. Tito, maupo ka lang. Ako na ang lalabas. Tingnan natin kung anong gagawin mo sa akin. Magandang araw, Presidente Chen. Ikaw, sino ka? Sino ka? Ama, huwag po kayong mabigla. Siya yung taong walang takot mamatay. Nagalit ang ama ko dahil sa iyo. Tapos ka na ngayong araw. Manahimik ka. Ama, ikaw na ang magsalita. Gusto ko ring marinig mula sa Chen, hepe ng guwardiya, kung ano ang sasabihin niya sa akin. Ang lakas ng loob mo. Ikaw ang may malakas na loob. Ama, nababaliw ka na ba? Bakit mo ako sinasaktan? Siya dapat ang saktan mo. Ang walang kwentang asong ito. Ikaw. Naglakas loob kang galitin si Presidente Chen. Presidente Chen. Presidente Chen, patawarin niyo po kami. Hindi alam ni Jising kung sino ang kinalaban niya. Ama, baka nagkakamali ka lang. Paanong pupunta si Presidente Chen sa ganitong klaseng lugar? Lumuhod ka. Siya ang pinuno ng unang grupo sa lungsod ng Rong. Si Pinuno Presidente Chen. Idamay mo ako sa gulo mo. Ano? Imposible, hindi ito maaari. Paanong pakakasalan ni Presidente Chen? Ang isang hampas lupang gaya ni Jiang Ning. Presidente Chen, patawarin niyo po kami. Opo, patawad po. Nagkamali po kami. Maliit na bagay lang ang pagkalaban sa akin, pero ang ilang mga bagay na ginawa mo ay hindi mapapatawad kailanman. Sa maliit na bakas, makikita ang kabuuan. Masyadong maraming kasalanan ng anak mo. Lin Yu, narito po. Tanggalin si Duan Pong sa lahat ng pwesto. Kolektahin ang mga ebidensya ng pang-aabuso ni Duan Jising at dalhin sa presinto. Presidente Chen, mali ako. Nagkamali ako, patawarin niyo po ako. Ilayo siya. Kapatid, pamilya tayo. Ginagawa lang namin ito para sa iyo. Tama, magkadugo tayo, tunay tayong magkapatid, pamilya pa rin tayo. Umalis na kayo. Bakit ka ganyan? Ngayong asensado ka na at mayaman na, kakalimutan mo na ang sarili mong dugo at laman. Tama. Kayo ang tumalikod sa pamilya. Hindi nyo dapat pinuntirya. Siningning, hindi ko kayo mapapatawad. Alis.
Salamat sa iyo. Ako po dapat ang magpasalamat sa inyo. Bawiin mo na ang lahat ng ito. Hindi ko ibebenta ang anak ko. Kung papayag si Ningning na pakasalan ka, pumapayag din ako. Mabuti kayong ama. Hindi ako hinayaan kong sumunod sa akin si Ningning at magdusa ng maraming taon. Alam mo ba, halos mamatay siya noon. Iligtas niyo siya, doktor. Hay, dumanas ang batang ito ng malalang aksidente, kakaopera lang ng katawan niya at hindi ko alam kung makakaligtas siya. Dahil sa akin ang lahat, Kuya, sa wakas nahanap din kita. bakit ka nandito? Kuya, nandito ako para kay Tito. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Hindi ka welcome dito. Umalis ka! Umalis ka! Matandang hukluban, papatayin kita sa galit. Tito, patawad po. Hindi ko dapat dinroga si Jiang Ning para mawala ang kanyang dangal. Manahimik ka. Anong sinasabi niyo? Anong nangyari sa anak ko? Tito, patayin mo na lang ako. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko rin inaasahan. Nahahantong ito sa ganito. Tumigil ka na. Sabihin mo ano ba talaga ang ginawa mo kay Ningning? Saktan mo ako. Saktan mo ako. Kuya, ako ang naglagay ng gamot. Pero ang nakasama ni Jiang Ning ay ikaw mismo. Anong karapatan mong saktan ako? Wala kayong puso, hindi kayo tao. Alice, umalis na kayo. Tito, kumalma po muna kayo. Lumayas na kayo. Tito. Tito? Tito? Ama. 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 Huwag kang mag-alala, Aning. Nahanap ko na ang pinakamagaling na doktor. Chen Kue, kapag may mangyaring masama sa aking ama ngayon, hindi kita mapapatawad. Jiang Ning, hindi naman sinasadya ni Kuya. Iyang pilay at pipi mong ama, talagang may sakit na sa katawan. Chen Aning, maaari bang tumahimik ka na? At ikaw rin, kapag pumanaw ang ama ko ngayon, isasama kita sa hukay. Walang hiya. Balak mo bang agawin ang pagmamahal ni Kuya sa akin? Huwag kang umasa. Aning! Nagkakamali ka ng tao? Hindi ako si Aning. Patawad, Aning. Alam kong ikaw yan. Marami akong nagawang mali, pero sana ay mapatawad mo ako. Oo nga, patawarin mo na si Kuya. Pinagtakpan lang naman niya ako ng ilang beses. Kuya, nasasaktan ako. Chen Aning, palalayasin kita sa pamilyang Chen. Kung gusto mo pang manatili sa pamilyang Chen, itigil mo na ang galit mo kay Aning. Kuya, hindi ko ginagawa yon. Alam mo sa sarili mo kung totoo o hindi. Sa loob ng maraming taon, pinalayaw kita at pinagbigyan kita dahil ang pangalan mo ay Aning. Lahat ng utang na loob ko kay Aning ay ibinuhos ko sa iyo bilang pambawi. Tinatamasa mo ang lahat ng ibinigay niya sa iyo, tapos gusto mo pa siyang apihin. Hindi ko papayagan yan. Huling babala ko na ito sa iyo. Kung mauulit pa ito, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Kuya. Kailangan ba siyang mamatay? Para ako na lang ang maging tanging Aning? Ito ang nanay ni Kuya na nagbigay ng pendant para sa iyong kaligtasan. Chen Kue, alam mo ba? Kung minsan,
ang mabuhay ang pinakamabigat na parusa para sa isang tao. Kung ang pendant na ito ang nagligtas sa akin, noon, mas pipiliin ko pang sumama sa aking mga magulang. Noong panahong iyon, ang aking tatay ang nagligtas sa akin sa sasakyang iyon. Sa loob ng maraming taon, may malaki akong utang sa kanya. Siya lang ang tanging pamilya ko. Kung ang ibig sabihin ng pagkilala sa inyo ay ang pag-alis niya, mas pipiliin ko pang hindi ko na lang kayo nakilala kailanman. Patawad? Mayroon ka ng kalusugan, mayroon ka ng kayamanan, mayroon ka ng kapangyarihan, mayroon ka pang ang isang katulad na aning. Bakit kailangan mo pang sirain ang buhay ko? Bakit kailangan mong unti-unting ubusin ang lahat ng pag-asa ko? Ningning, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako? Ligtas na ang pasyente. Chen Kue, alang-alang sa ating pinagsamahan, hanggang dito na lang tayo. Ang nangyari noong gabing iyon ay ituring nating hindi naganap. Maliit na Kwe, anong nangyari? Ganoon ba? Ayaw na niya sa akin. Ano? Ayaw na sa akin ni Song Aning. Kahit na siya ang nagligtas sa akin. Maliit na Kwe, hayaan mo muna siyang kumalma? Dahil sa dami ng nangyari, kailangan niya ng oras para makabawi. Bumalik ka muna. Sasamahan ko ang ina mo. Maghihintay lang ako rito. Ama, hindi ba sabi mo papanoorin mo? Akong ikasal. Bakit mo binali ang pangako mo? Tito at tita, Aning, nahirapan ka nitong mga taon? tita, mahal na mahal ako ni tatay. Masaya ako. Kapag namatay siya, ako na lang ang tanging aning. Ama? Ama? Nasaktan ka ba? Sabihin mo sa akin. Hindi, hindi. Iniligtas ako ni Chen Kue. Ama, ano ba talaga ang nangyari kahapon? Salamat sa maraming taon ng pag-aalaga kay Ningning. Tito, patawad. Hindi ko dapat nilagyan ng gamot si Jiang Ning at naging sanhi ng pagkawala ng kanyang dangal. Manahimik ka. Anong sinasabi niyo? Anong nangyari sa anak ko? Tito, patayin mo na lang ako. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko rin inaasahan na ang mga bagay ay hahantong sa ganito. Tumigil ka na. Sige, saktan mo ako. Saktan mo ako, kuya. Ako ang naglagay ng gamot. Pero ang taong sumiping kay Jiang Ning ay ikaw. Anong karapatan mong saktan ako? Hindi kayo tao. Hindi kayo tao. Alis. Tito. Alis. Tito. Lumayas kayo. Tito. Lumayas kayo. Ganoon pala iyon. Chen Aning, hindi ko siya mapapatawad. Tito, tita. Lalabas ka ba? Kung may gagawin ka, sige na. Ako na ang bahalang mag-alaga sa ama mo rito. Salamat, tita. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Sa kumpanya, sana mamaya, huwag kang masyadong masaktan. Susuportahan kita sa kahit anong gagawin mo.
Pagkatapos ng misyong ito, sasabihan ko si kuya na i-promote ka at dagdagan ang sahod mo. Sige, huwag kang mag-alala. Galingan mo. Wretch. Ate, bakit mo ako sinaktan? Dapat lang sa iyo yan? Tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kuya, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, kuya. Anong nangyayari? Bitawan mo ako. Hindi ko alam. Mabait naman si Jiang Ning. Hindi ba't si Presidente Chan ang laging nagtatanggol kay Chen Aning? Bakit wala siyang ginagawa ngayon? Kuya, tulungan mo ako. Kapag ako ang inapi mo, pinalalampas ko lang. Pero dahil ginalaw mo ang ama ko, pagsisisihan mo ito. Isang leksyon lang ito para sa ngayon. Wretch. Wretch. Nawala na ba ang galit mo? Maaari mo na ba akong patawarin? Pinatawag ko kayong lahat ngayon dahil mayroon akong sasabihin sa inyo. Ang kumpanya ay may mahalagang proyektong wind power, kailangang magpasa ng disenyo. Nagpasya akong gumamit ng karera para piliin ang mga panukala. Si Jiang Ning at Chen Aning, bilang mga pinakamahusay na baguhan sa batch na ito, ay mamumuno sa bawat grupo. Ang lahat ng narito ay maaaring pumili ng sarili ninyong leader ng grupo. Pero, gusto ko kayong paalalahanan, may nananalo at natatalo rito. Ang matatalong grupo ay agad natatanggalin sa trabaho. Ano? Grabe naman ito. Pinahiya ni Jiang Ning si Chen Aning. Sa loob ng kumpanya, halatang target si Jiang Ning. Si Chen Aning ay galing sa ibang bansa at nagtapos ng New Energy. Nabalitaan ko, si Jiang Ning ay finance sa Universidad ng Peking. Malayo iyon sa trabahong ito. Oo nga. Sige na. Maaari na kayong pumili ng inyong leader ng grupo. Bukas ng hapon ng ebaluasyon, ang mga leader ng lupon ng mga direktor ay dadalo rin, kaya mag-isip kayong mabuti. Seryoso na ang lupon ng mga direktor. Jiang Ning, sisiguraduhin kong wala kang takas kahit si kuya ay walang magagawa. Okay? Chen, Aning ako. Pipiliin ko si Chen Aning. Kay Chen Aning kami. Wala bang pipili kay Jiang Ning? Pasensya na, mukhang ikaw lang ang mag-isa sa grupo mo. Sasama ako kay Jiang Ning. Kasama ko si Jiang Ning sa grupo. Presidente Chen. Presidente Chen, huwag po kayong magbiro. Nandoon ang lahat ng lupon ng mga direktor bukas. Masyadong mahigpit ang proyektong ito ngayon. Alam ko. Kaya naman, kung matatalo ako, handa akong bitawan ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala. Nababaliw na ba siya? Ibigay ito sa ibang miyembro ng lupon ng mga direktor. Talagang nababaliw na siya? Oo nga. Hindi na kailangan. Bilang pangkalahatang tagapamahala ng grupong Chen. Siyempre, tutupad ako sa aking salita. Talaga bang naniniwala ka sa akin? Paano kung matalo tayo? Kung ganoon, sabay tayong aalis sa Chen. Hindi ako nakikipagbiroan sa iyo. Alam ko. Inimbestigahan ko kahapon ang iyong nakaraan. Wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa iyo. Kaya ano ngayon? Marami kang alam sa bagong enerhiya at may pananaliksik ka rito. Lalo na sa enerhiya ng hangin. Mayroon ka ring ilang mga patente. Salamat sa paghanga, Presidente. Walang anuman. Matagal na naming gustong pabagsakin si Chen Kue. Hindi ko akalaing magiging ganito kadali. Bukas nasa iyo na ang lahat. Makikipagtulungan kami sa iyo. Kapag bumagsak na si Chen Kue, kahit anong posisyon sa kumpanya, ay maaari mong makuha. Siguradong mapapasakin ang laban na ito. Ipapakita ko sa pamilyang Chen at kay Jiang Ning kung sino ang tunay na hiyas. Presidente Chen, nasaan ang miyembro mong si Jiang Ning? Hindi kaya tumakas na siya sa laban? Hindi rin imposible. Tutal sa labang walang pagkakataong manalo, ang lumaban ay pagpapahiya lang sa sarili. Masyado pang maaga para magbigay ng konklusyon. Walang hiyang babae? Kung gaano kakakinang ngayon, ganoon ka rin kawawa mamaya.
Dahil nandito na si Jiang Ning, maaari nang magsimula si Presidente Chen. Sino ang mauuna? Mauna na si Chen Aning. Kakaunti lang ang masasabi tungkol sa lakas ng hangin. Ang mauuna ang may bentahe. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo mamaya. Pasensya na lang. Kung nahihiya ka naman, ibigay mo na lang sa akin. Walang hiya. Hindi ka naman talaga nahihiya. Para kanino ba yung pagpapanggap mo? Chen Aning, magsimula ka na. Gaya ng makikita sa aking plano, ang enerhiya ng hangin sa ating bansa ay mabilis na umuunlad, pangunahin sa rehiyong Hilagang Kanluran. Kung gusto nating pumasok dito, iminumungkahi kong kunin ang merkado ng Hilagang Kanluran. Tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Susunod mula sa 3 aspeto ay ipaliliwanag ko ang posibilidad na makuha ang merkado. Tingnan niyo ang unang pahina. Iyan ang resulta ng aming grupo. Pwede. Mabuti. Maganda ang planong ito. Sa tingin ko ay maayos ito. Perpekto ang plano ni Chen Aning. Iminumungkahi kong gamitin agad ang plano ng grupo ni Chen Aning. Oo nga. Ito ay isang pambihirang at mahusay na plano. Sa tingin ko, Jiang Ning, sumuko ka na lang. Ano sa tingin niyo, Presidente Chen? Tama. Nasa panganib si Jiang Ning ngayon. Hindi mo ba nakita pagkatapos niyang makinig? Natahimik na lang siya ng tuluyan? Tapos ka na ba? Ngayong tapos ka na. Oras na para ako naman. Isang mahusay na mag-aaral ng Universidad ng Peking si Binibining Jiang. Marunong ng 7 wika. Tunay na isang pambihirang talento. Ngunit may kanya-kanya tayong espesyalisasyon. Ang isang lumpong namumulot ng basura, makakapagpalaki ba ng isang talentong tulad niya? Tingin ko ay nagpapakitang tao lang siya. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Huwag mo nang sayangin ang oras namin. Jiang Ning, kung hindi mo na kaya ang bigat ng pressure, maaari kang sumuko. Iyon nga lang si Kuya ay madadamay rin sa malas mo. Hey, may matandang kasabihan tayo? Na mapangmata ang mga taong mapagmataas? Jiang Ning, ikaw. Wala kang utang na loob. Naniniwala ako sa iyo. Maaari ka nang magsimula. Ang enerhiya ng hangin ay isang pandaigdigang trend. Ngunit iminumungkahi ko. Naiwanan na ang buong merkado ng Hilagang Kanluran? Ano? Nababaliw ka na ba? Para lang kontrahin ako? Nasasabi mo ang ganyan. Oo nga, ang iwan ng merkado ng Hilagang Kanluran ay parang pagsuko na rin sa buong wind energy market. Anong kalokohan iyan? Sa tingin ko dapat ka nang lumayas sa kumpanya. Tama. Ang ganitong plano, lakas ng loob mong ilatag. Presidente Chen, ganito ka ba pumili ng tao? Mukhang si Presidente Chen alam na hindi sapat ang gawa, kaya gusto nang magbitiw. Ha. Naniniwala akong may sarili siyang pananaw. Hay, mapanlin lang ang ganda. Malit na Jiang, may hitsura ka nga naman. Pero kung si Presidente Chen ay aalis na sa grupo, manghihinayang ako sa iyo. Bakit hindi ka sa akin pumanig? Maging personal kong kalihim at pagsilbihan ako sa gabi. Ha. Salamat sa paghanga, Direktor. Pero pasensya na. Sa mga matatanda at pangit na lalaki ay may allergy ako. Ikaw, walang utang na loob. Kung ganoon ay, itutuloy ko na ang aking plano. Ang plano ko, iwan ang merkado ng Hilagang Kanluran, piliin ang bagong merkado, ang wind energy sa dagat. Kumpara sa mas matandang merkado ng Hilagang Kanluran, ang pagkuha natin sa merkado ay masyadong mahal. Base sa aking kalkulasyon, ang huling kikitain ay aabot sa 30% na sa daloy ng pera ng kumpanya ay may malaking epekto. Pero ang enerhiya ng hangin sa dagat ay may mas mataas na halaga. Wala pang sumusubok nito ngayon, kaya mabilis tayong makikipag-ugnayan sa mga dayuhang kumpanya para makuha ang merkado. Pagdating ng oras, tayo lang ang magkakaroon nito at ang kita ay aabot sa 50%. Ganoon ba talaga kataas? Hindi, imposible ito. Talagang kahanga-hanga. Napakaganda ng ideyang ito. Kakaiba ang paraan. Sa mungkahi na ito, si Jiang Ning ang panalo. Mayroon pa bang tutol? Hindi maaari. Jiang Ning,
Bilang isang dalubhasa sa pinansya, paano mo nalaman ang tungkol sa bagong enerhiya? Siguradong nandaya ka. Inaasahan ko nang sasabihin mo iyan dahil kakagat din ang asong nasusukol. Ang iyong propesyon para sa akin ay isang libangan lamang. Chen Aning, gamit ang aking libangan, natalo ko ang iyong propesyon? Ano, hindi ka ba napapahiya? Tama na. Ang talo ay dapat pumunta sa departamento ng HR para magbitiw. At kayong tatlo ay dapat ding parusahan, lalo na ikaw. Tatanggalin ka sa lupo ng mga direktor. Hindi mo maaaring gawin ito. Ikaw ay bastos at napakababa, hindi maaaring manatili sa Chen ang isang ehekutibo na tulad mo. Alis! Hindi ko akalain na si Presidente Chen ay napakabait kay Jiang Ning. Oo nga, naghihinala na ako kung ang dalawa ay magkasintahan na. Jiangning, mamatay ka na. Ikaw, mamatay ka na. Chen Kue? Chen Kue, okay ka lang ba? Tumawag ng ambulansya. Bilis, tumawag ng ambulansya. Huwag kang umiyak. Patas na tayo. Iniligtas mo ang buhay ko. Iniligtas ko ang buhay mo. Chen Kue, hindi ka pwedeng mamatay. May utang ka sa akin na hinding-hindi mo mababayaran. Pamilya ng pasyente, lumabas muna kayo. Ang dating sakit ng pasyente ay bumalik dahil sa sugat na ito. Ano? Inalagaan ko siya ng maraming taon, pero naging walang utang na loob siya. Bakit kailangan niyang saktan ng ganito si maliit na Kue? Doktor, may lunas pa ba ito? Oo, makakahanap ka ba ng bone marrow na tugma sa kanya? Pwede si Jiangning? Pwede si Jiangning? Sina maliit na Kue at Aning ay maraming nagawang mali sa kanya noon, napakaraming pagkakamali, at ngayon ay gusto pa siyang saktan ni Aning. Kahit ano pa ang mangyari, si Aning ay anak pa rin natin. Hindi natin siya pwedeng pilitin, kaya mas mabuting maghanap na lang tayo ng iba pang paraan. Sige. Makipag-ugnayan ka na agad. Kaya ko. Jiangning, salamat sa iyo. Iniligtas kita muli. Ngayon ay may utang na buhay ka na sa akin. Kung ganoon ay babayaran ko ito habang buhay. Presidente, may masamang balita. Dinala ni Director Jiang ang plano ni Binibining Jiang at lumipat na sa kalabang kumpanya. Ang mga tao mula sa Wales ay darating sa lungsod ng Rong bukas. Maraming kumpanya ang lalaban para sa proyektong ito. Nawala na ang ating kalamangan. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ngayon, may susunod pa. Ibibili kita ng makakain. Hoy, bibili ka ba o hindi? Kung hindi ay umalis ka na. Paumanhin, wala akong dalang pera. Gusto mo bang kumain ng libre? Kahit ang mga dayuhang matanda, mahilig din palang manamantala. Umalis ka na bilis, huwag mong gambalain ang negosyo ko. Sandali lang. Ako na ang magbabayad para sa kanya? Libre ko na ito. Maraming salamat, maganda at mabait na Binibini. Tinuruan ako ng aking ama bata pa lang na ang pagtrato ng mabuti sa iba ay paraan para tratuhin ka rin ng mabuti. Ang iyong tatay ay siguradong isang matalinong tao. Kung may pagkakataon, gusto ko siyang makilala. Salamat. Ibigay mo ang iyong numero, babayaran kita. Libre ko na ito. Sana mag-enjoy ka rito sa China. Aba, ano ang iyong pangalan? Jiangning. Ikaw ang aking unang kaibigan dito sa China. Paalam. Ayon sa impormasyon, si Ginoong William ay napakaigpit at konserbatibo, tayo ay may napakaliit na pagkakataon. Gawin na lang natin ang lahat at ipaubaya sa tadhana. Aba, tingnan mo kung sino ang narito. Nabalitaan ko na nagpakasal ka sa isang batang babaeng namumulot ng basura. Ang mga babae, huwag masyadong seryosohin. Nabalitaan ko, Presidente Chen, na nagpakasal ka sa isang babaeng galing sa pamilya ng mga basurero. Nabalitaan ko na dahil sa kanya,
Naging magulo ang iyong tahanan at kumpanya at naging sobrang gulo ng lahat. Ang lahat ng narito. Alin sa mga pamilya ang hindi? Alyansa ng mga makapangyarihan, malakas na kombinasyon, o kahit man lang mga tanyag na tao sa lipunan. Masyado pang bata si Presidente Chen, hindi niya alam kung gaano kalaki ang tulong ng pamilya. Oo nga, sa murang edad ay dinala ko ang kumpanya. Sa antas na ito, hindi ko kailangang umasa sa kasal na magpakasal sa taong hindi ko mahal para lang iangat ang sarili ko. Huwag kayong mainggit. Presidente Chen, bata at mayabang, naiintindihan ng lahat. Pero hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa padalos-dalos na paglusob. Halimbawa, ang grupong Wales ngayon, si Presidente William, ang kanyang anak at ang asawa ko ay magkaklase sa kolehiyo. Nakipag-ugnayan na ang asawa ko sa kanyang anak. Kumpara sa kooperasyon ngayon, mas magiging maayos ang sa akin kaysa kay Presidente Chen. Tama ang sinabi nila. Hindi ko talaga siya matutulungan. Hoy, sino ka ba at bakit ka padalos-dalos? Sino ka ba at ang gaslaw mo? Pasensya na po. Ningning, nandyan ka na pala, halika rito. Hindi ba ito yung sikat na batang babaeng namumulot ng basura? Hipag hindi mo pa ba alam na siya ang pakasalan ni Presidente Chen ang Chen? Basurero lang ang ama niya. Nabalitaan ko ring may kapansanan siya at pipi pa. Kaya naman pala. Kaya urong-sulong siya at hindi kagalang-galang. Huwag mong alalahanin ang negosyo ko. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Ano naman kung namumulot ang basura? Marangal din kaming nabubuhay sa mundo at hindi umaasa sa limos ng iba. Ako ay hindi pa pumapayag na pakasalan si Chen ko eh. Kaya maghuna-huna muna kayo sa mga sinasabi niyo. Sinong maniniwala sa'yo? Halatang gustong-gusto mo lang na makapasok sa mayamang pamilya. Oo nga, nagpapanggap pa siya. Naniniwala ako. Sa ngayon, ako lang ang nanliligaw sa kanya. Narito na si Presidente William. Nandito na si Presidente William. Nandito na si Presidente William. Talaga ba? Siya nga. Paalisin niyo na ang babaeng ito. Wala siyang karapatang sumali. Tama. Si Presidente William ay hindi basta na lang pwedeng makita. Nagpadala ang grupong Chen ng ganitong tao sa pulong. Mukhang hindi nyo ito pinapahalagahan. Totoo iyan. Tingnan mo naman ito. Sabi ko na nga ba, maaalala ako ni Presidente William. Noon, kami ng anak niya, ang may pinakamalapit na relasyon. Dahil sa iyo, tayo ang may pinakamalaking tsansa. Dapat talagang humanap ng mabuting asawa. Binibining Ji Yang-ning? Hindi ko akalaing magkikita tayo agad? Hindi ko akalain na magkikita tayo agad? Kumusta po, Ginoong William? Hindi ko inaasahan na kayo pala ang aming partner. Ang babaeng ito, mula sa mahirap na pamilya, paano siya makakasalamuha sa alta? Sige na. Sa proyektong ito, may 5 kumpanya ang nagpasa ng dokumento. 2 sa mga ito ay napakahusay, pero magkapareho. Ano? Pareho ang dokumento. Siguradong may nanggaya lang. Kung hindi ay hindi ito magkapareho. Ayos ah. Ang lakas ng loob ng Chen na kopyahin ang aming plano. Sige, ang lakas ng loob ng Chen na kopyahin ang aming plano. Presidente William, ipinakita ko na ang planong ito sa inyong anak noon pa. Ngayon ay malinaw na ang lahat, iminumungkahi ko na kanselahin ang pakikipagtulungan ng grupong Chen. Hindi dapat hayaan ang ganitong gawain. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Sang-ayon ako.
Ang planong ito ay kinuha ng empleyado ng Chen. Ibig mo bang sabihin ay kinopya ng aming kumpanya ang iyong plano? Ang inyong Dongtai ay kilala sa masamang reputasyon. Hindi ba dahil madalas kayong mangopya sa iba? Kalokohan. Malinaw ang ebidensya? Gusto niyo pa kaming siraan? Napakasama ng inyong intensyon. Presidente William, paalisin na sila agad. Naniniwala ako na magiging patas kayo sa pagpapasya? Huwag mag-alala, ang negosyo ay walang halong damdamin. Jiangning, ano ang tingin mo? Ang sinabi ni Presidente Chen ay katotohanan dahil ang planong ito ay ako ang sumulat. Narito ang isang mas detalyadong plano. Naniniwala ako na pagkatapos nito, malalaman nyo kung kanino talaga galing ang plano. Tara na, Tara. Masayang pakikipagtulungan. Salamat. Masayang pakikipagtulungan. Napakaswerte mong makahanap ng mabait at mahusay na pakasalan. Tunay na mapalad ka. Sa tingin ko rin. Handa ka bang? Patawarin ako? Hindi ba ito nabasag? Nagpagawa ako ng bagong pares. Chen Aning, lumabas ka muna. Magulang ko ba ang nagligtas sa akin? Makakalabas na ba ako rito? May sasabihin ng pamilyang Chen sa iyo. Nagpasya ang pamilyang Chen na putulin ang relasyon sa pag-aampon sa iyo. Hindi maaari. Ako ang pinakapaboritong senyorita ng pamilyang Chen, si Chen Aning. Hindi maaari. Hindi maaari. Gusto kong lumabas, ayaw kong manatili rito. Iligtas mo ako, ilabas mo ako rito agad. Sinadyang pagpatay ang iyong kasalanan. Kung gusto mong lumabas, magbagong buhay ka na lang sa loob. Hindi. Maupo ka. Dapat nating bigyan si Jiangning ng isang maringal na kasal. Napakabuti. Ikakasal na ako, sana ay makapunta ka, para dumalo sa aking kasal. Sino yan? Ang pinakamatalik kong kaibigan. Heto, kumain ka na. Salamat sa iyo. Anong pangalan mo? Suyimo. Bakit hindi ka pa umuwi? Ang tatay ko ay kumuha ng madrasta. Sinasaktan ako ng madrasta. At hindi ako pinapakain.
Pumunta ka rito araw-araw para hanapin ako? Hahatiin ko ang pagkain ko para sa ating dalawa. Heto oh. Salamat. Masarap ba? Tara na. Matagal na kaming walang balita. Hindi ko akalain. Nakasal na pala siya. Kung ganoon, hindi pala maganda ang pamilya niya. Kaya, susuportahan ko siya? Bibigyan ko siya ng bahay. Bakit kailangang imbitahan si Jiang Ning? Nabalitaan ko na namumulot lang sila ng basura at may tatay siyang lumpo. Paano kung wala siyang regalo? Hindi ba lugi tayo? Hindi naman pwede iyon. Alam ng lahat ng kaklase na naging mabuti siya sa akin, kaya dapat lang siyang imbitahan. Sinabi ko na sa iyo noon pa, huwag kang makisama sa mga mahihirap. Mahal ko, kahit ngayon lang. Sige na. Inimbitahan ko rin ang pinakamayamang. Kaklase natin noon, madalas niyang apihin si Jiang Ning. Kaya naman, pagtatabihin ko, silang dalawa. Baka kapag nakita siya ni Jiang Ning, kusa na itong aalis. Hindi ba? Napakagandang balita nito. Bakit po? Yimo, ang kaibigan mo, ay sobrang yaman pala. Binigyan kanya ng bahay. Bahay? Oo nga pala, may sulat din dito. Tingnan mo. Regalo ko sa'yo ang bahay na ito. Maligayang pagpapakasal sa'yo. Sa hinaharap, mabuhay ka ng malaya. Ang iyong matalik na kaibigan, Ning. Hindi kaya si Jiang Ning ito? Paano mangyayari iyon? Napakapobre ng pamilya niya. Saan siya kukuha ng pera pambili? Huwag mong kakalimutan. Ang mga inimbita ko lang ay ang mga kaklaseng pinakamayaman noon. Siguradong si Luning ito. Ang ama niya ang may-ari ng lungsod ng Kargamento. Ang talino mo talaga. Pero dahil lang kay Luning na may salitang Ning sa pangalan ni Jiang Ning, kaya siya laging pinupuntirya. Sabi mo, binigyan niya ako ng bahay. Kailangan ko bang palayasin si Jiang Ning? Nandito na siya, bigyan mo na lang si Jiang Ning ng pwestong hindi mapapansin para matuwa naman si Luning. Yimo, dapat kang magpasalamat ng husto kay Luning. Sige. Magandang araw, ano pong pangalan niyo? Jiang Ning. Ito ba yung palamunin? Sumunod ka sa akin. Maupo ka. Ako, dito na lang kami. Kung ayaw mong maupo, umalis ka. Maupo na lang tayo rito. Kasal ni Yimo ngayong araw? Nakakahiya kapag gumawa ng gulo? Bakit siya nandito? Sino ba siya? Mukhang sa beshi mo ay sobrang lapit niya. Kabaligtaran ang lahat. Ang lakas mong humarang. Sasaktan din kita.
Magpakabait na kayong dalawa. Dahil ang tatay ko ay basurero. Noon, lagi akong top sa klase. Kaya naman, lagi nila akong pinag-iinitan. Tapos na iyon. Nakalipas na ang lahat. Bago magsimula ang kasal, may sasabihin ang ating nobya, gusto rin niyang pasalamatan ang isang napakahalagang kaibigan. Ngayon ay nais ko na nandito, napasalamatan ng isang tao. Siya ang aking pinakamatalik na kaibigan. Ang taong ito ay masasabi kong aking pinakamalapit na beshi sa mahabang panahon. Siya ang laging nasa tabi ko, na nagpapalakas ng loob ko. Masasabi ko na kung wala siya, ay wala ako rito ngayon. Ang kasal na ito, dahil sa kanyang pagdating, ay naging mas makabuluhan. Ngayon, palakpakan po natin ang kanyang pagdating. Siya ang aking matalik na kaibigan. Luning. Ano? Luning. Salamat sa pagbibigay mo ng ganitong napakamahalagang regalo. Anong regalo ang binigay ni Luning na dapat bigyan ng ganyang pansin? Oo nga. Ano bang sinasabi mo? Ngayong oras na ito, huwag ka nang magkunwaring gulat. Ang sorpresa mo ay natanggap ko na. Nagbigay lang ako ng ilang daang dolyar. Ganyan na siya magpasalamat? Mabuti kung gusto mo. Sabi ng nobya, nakita nyo na ang dapat makita, maaari na kayong umalis para hindi na masira ang mood ni Binibining Luning. Ang mga salitang iyan. Si Suyimo ba ang nagsabi? Siyempre, bilisan nyo, kundi ay magpapatawag ako para palayasin kayo rito. Sino ba ang taong ito? Saan ba siya nanggaling? Hindi ko alam. Anong nangyayari? Oo nga naman, hindi malinaw ito. Jiangning, anong ginagawa mo rito sa itaas? Suyimo, gusto lang kitang tanungin. Sabi mo ay beshi mo si Luning? Pero ano naman ako sa iyo? Bakit mo ikinukumpara ang sarili mo kay Luning? Si Luning ay ang senyorita ng pamilyang Lu. Ikaw? Kaya ba? Dahil lang dito, kahit ang mga nang api at lumait sa iyo noon, ay kaya mong baliwalain? Habang ako nadating tumulong sa iyo, ay palalayasin mo lang? Ano bang alam mo? Isang buong bahay ang regalo ni Luning. Eh ikaw, wala ka man lang ibinigay na pera. Suyimo, nagkakamali ka yata. Hindi ako nagkakamali. Luning, huwag kang matakot. Ngayon, ikaw na ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang dapat umalis ay si Jiangning. Sa tingin mo ba, dahil lang sa relasyon ninyong dalawa, bibigyan ka niya ng bahay? Suyimo, masyado kang mapangarapin. Ikaw, huwag mong sirain ang relasyon namin. Hindi iyan gagawin ni Luning. Eh ikaw, saan ka kukuha ng pera pambili ng bahay? Ang tatay mo ay isang basurero lang. Nakakainis talaga. Iyon pala ang totoo. Kaya pala ang isa walang regalo, habang ang isa ay nagbigay ng bahay? Kitang-kita ang pagkakaiba. Suyimo, nagsisisi na ako. Babawiin ko na ang regalong ibinigay ko sa iyo? Bahala ka, umalis ka na lang agad. Chen Kue, ang bahay na ibinigay natin sa kanya. Bawiin mo, at pati ang iba pang mga regalo? Huwag mo na ring ibigay sa kanya. Siya ang nagbigay. Anong bahay? Sinasabi mo bang ikaw ang nagbigay ng bahay? Siyempre. Nakakatawa.
Paano mangyayari yun? Luning, sabihin mo ang tungkol sa bahay. Sino ba talaga ang nagbigay nito? Wala akong alam sa kahit ano. Sige, ituloy niyo lang yan. Kumusta? Pakibalik lang yung kanina, ang kontrata ng paglilipat ng bahay, at ang mga susi sa amin. Ikaw ba talaga ang nagbigay? Paano mangyayari yon? Humingi ka na ng tawad agad. Baka mawala pa ang bahay na to. Jiangning, patawad. Hindi ko talaga alam na galing pala sa iyo. Mula nang imbitahan mo ang mga nang-api sa akin noong nasa paaralan pa, ang ating pagkakaibigan ay tuluyan nang nasira. Puro lang pala ako umaasa. Mula ngayon, maging estranghero na lang tayo? Nakalimutan kong sabihin, pinahanda sa akin ni Jiang Ning ang pera at mga gintong bar para sa iyong kinabukasan. Anong ibig mong sabihin? Wala na. Wala nang natira. Hindi ba sabi mo si Ji Yangning ay walang kahit ano? Ang CEO ng grupong Chen ay nag-anunsyo ng kasal. Ang asawa niyang si Jiangning ay nagtapos sa Universidad ng Peking, bihasa sa 6 na wika at maraming beses nang nanalo ng unang pwesto sa iba't ibang kompetisyon. Anak, hindi natuloy ang kasal. Sa tingin ko, isa kang malas. Huwag masyadong uminom. Gusto mo rin bang uminom? Halika, tagay. Bakit ka sumusuka? Huwag kang maglaro ng apoy. Maglaro ng apoy. Anong saysay niyan? Uminom na lang. Alam kong nasasaktan ka. Masama ang uminom ng sobra. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw? Hindi mo ako iiwan, di ba? Hinding-hindi kailanman. Maglinis ka na ng sarili. Magandang araw, Direktor. Jiangning, patawad. Anong ginagawa mo rito? Jiangning, alam kong nagkamali ako. Narito ako para humingi ng tawad. Hindi ko dapat ginawa ang mga iyon sa iyo noon. Nabulag lang ako ng kasakiman. Mapapatawad mo ba ako? Mag-usap tayo sa ibang lugar. Ningning, ang ganda ng suot mo. Bagay na bagay sa iyo. Pati na rin ang bag na ito ay napakaganda rin. Ang ganda naman ng panulat mo. Sige, sa iyo na lang kung gusto mo. Di ba? Ang ganda, hindi ba? Sa tingin ko rin ay maganda ito. Napakaganda talaga. Nagbago na nga talaga si Jiangning. Ningning, ang totoo ay pumunta ako rito. Dahil mayroon sana akong isang bagay na gustong ihingi ng tulong sa iyo. Pasensya na, sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Asawa? Ano?
Ikaw, makikipagdiborsyo ka sa akin? Ano? Ikaw? Makikipagdiborsyo ka sa akin? Yimo, sabihin mo kung may kailangan ka? Basta't kaya kong tumulong. Kani-kanina lang. Yimo, sa hinaharap, baka kailanganin ko ang tulong mo. Tumawag si Chen Kue at sinabi sa akin na makikipaghiwalay siya at pati ang mga nagastos ko. Noong magkasama pa kami, ay babawiin niya lahat. Kaya, hindi ba't magkakaroon ako ng malaking utang? Yimo, ikaw, pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Ningning, siguradong nagbibiro ka lang, di ba? Sa totoo lang, hindi nakakatawa ang biro mo. Ako, sana nga biro lang ito. Seryoso ka ba? Ningning, naisip ko lang, sabi nga nila, mas mabuting umasa sa sarili. Matalino ka naman, siguradong may paraan ka. Mauuna na muna ako. Yimo, pwede mo bang bayaran ng kape? Nakakainis naman. Paano kung hindi siya tumakas? Walang paano-paano. Tumakas siya, kaya habang buhay, hindi na kami magkaibigan. Huwag mo nang babanggitin ang diborsyo. Nagbibiro lang naman ako, di ba? Kahit biro, hindi pwede. Ikaw talaga.